Bago pa siya tuluyang makalayo dito ay huminto ng buhos ng ulan. There was a lot of water on the grey road, which was colorfully illuminated by the neon lights of the city. And it looked bizarre in the middle of the night. Binuhay niya ang music upang hindi mabingi sa sobrang katahimikan ng paligid. Binilikan niya sa kanyang isipan ang sinabi ng sekretary ni Gaston. Pilit niyang ini-imagine kung paano to nakipaglaban sa kanyang sakit. Marahil kung siya yon, sumuko na siya kaagad. Hindi niya namalayan na bumubuhos na rin pala ang kanyang mga luha. Ano bang iniiyakan mo? Nakukonsensya ka dahil wala ka sa tabi niya? Choice ni Gaston yun. Pagdating niya ng mansyon ay nasa sala pang anak na si Brixton. Gising pa at kumakain ng cookies. Saksi ang mga mata ni natin ang pagpasok niya ng pinto ay napatayo sa pagkakaupo si Brixton. Ilang beses itong sinulyapan ng kanyang likod. Alam niya na hinihintay nito si Gaston. Si Daddy, Mommy? Umiling si Nati na iniabot na ang gatas sa kanilang nabili ni Gaston kay Maria Gina. Bakit hindi ka pa natutulog? Balik na tanong niya at naniyakap ng anak. Umuwi ng daddy dahil medyo sumama ang kanyang pakiramdam. Masyado siyang napagod ngayong araw. Lumungkot ang mukha ni Brixton nang marinig yon. Kaya ba ayaw siyang isama kasi uuwi na to? Tahimik silang kumain sa hapag. Napansin ni Nati ang pagiging walang gana ng kanyang anak. Huwag ka nang malungkot, Brixton. Daddy is still sick. Hindi ka pwede mag-demand sa kanya na palaging makukuha ang gusto mo. Huwag ka rin magtatampo kung hindi ka niya napagbigyan. Marahang itinango ni Brixton ang kanyang ulo at tahimik na ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Bawiin mo na lang kapag bumisita siya ulit dito. Samantalang napag-alaman ni Krisa ang tungkol sa kanyang tiyuhin dahil kay Conrad. Ito kasi ang sumagot sa kanyang tawag na ipinagtaka ng babae. Since malapit lang ang villa, pinili niyang bisitahin ang tiyuhin na hindi naglaon inagising sa kanyang pagtulog. Ang una nitong itinanong at hinanap ay si Nati kay Conrad pagdilat na pagdilat ng kanyang mga mata. Umuwi na po siya, Mr. Barcelo. Inaasahan na ito ni Gaston, ngunit tinanong pa rin niya upang kumpirmahin ang pakiramdam. Kumusta ng pakiramdam mo, Tito? Untag ni Krisa kay Gaston. Nasa silid na sila noon. Ayos naman na. Sumama lang dahil sa konting patak ng ulan na na-absorb ng katawan ko. Naku, bakit ka naman nagpaulan? Alam mo naman palang makakasama sa'yo. Nabanggit na ng asawa niyang sinik ang tungkol sa gatas. Ngunit nais niya pa rin itanong. Hindi naman sadyang nagpaulan, nakalimutan ko lang dahil sa paghanap ng gatas ni Gavi. Hindi na rin nagtagal pa si Krisa doon na hinahanap na ng kanyang mga anak. Kung nais mo muling makuhang loob ni Nati, kailangan magpagaling ka. Ipakita mo na magaling ka na at hindi ka na alagain nang sa ganon ay makabawi ka naman sa iyong mag-iina. Muling natulog si Gaston pag alis ng kanyang pamangkin. Kinabukasan ay maaga siyang nagising ngunit hindi siya umalis ng villa. Pinili niya na manatili na lang doon upang hindi mabinat. After lunch ay tumambay lang siya sa sala na magring ang kanyang cellphone at hindi pamilyar na number ang naroon. May pag-aalinlangan ng puso ni Gaston ngunit sinagot ito. Gaston Barcelo speaking. Sino to? Walang nagsalita sa kabilang linya kung kaya naman tinignan ni Gaston kung nandun pang tawag. Buhay pa yon. Maya may narinig niyang mahinang buntong hininga ng isang bata. Brixton, ikaw ba yan anak? Napais na ng upo si Gaston. Malakas ang kutob niya ng anak niyang nasa kabilang linya. Natalia Barcelo. Kumusta ng pakiramdam mo, Daddy? Magaling ka na ba? Sabi ni Mommy may sakit ka. Payak na napangiti doon si Gaston. Hindi niya maintindihan kung bakit naiiyak siya na hindi mawari. Sobrang concern sa kanyang panganay niya. Nakagat ng labi upang hindi mapahikbi. Ayos na ako anak. Hindi mo na kailangan mag-alala. Kaninong phone ang gamit mo? Akin, Daddy. Dito ako madalas ni Mommy kinokonta kapag nasa school ako o kapag nasa bahay ako ni na Tito Nick. Save my number, Daddy. Para sa susunod hindi ka na nagtatanong kung sino ako. Natawa na ng mahina ang dating governor. Alright, isa-save ko ng number mo. Gusto mo bang lumabas tayo ngayon? Magaling na ako. Bahagyang nag-isip si Brixton na nilingon ng kapatid na busy sa kanilang nakakalat na laruan. Pwede ba nating isama si Gabi, Daddy? Of course, hindi mo na kailangang itanong sa akin yan dahil pareho ka naman kayong anak. Okay, Daddy? Sige, gaya ka na kay ni Gavi. Bihis lang ang Daddy at pupunta na ako dyan. Gagala tayo. Pagkababa ng tawag ay pinaalam na ni Brixton na parating ang ama kay Nati na busy sa cellphone. Mommy,
pupunta ngayon dito si Daddy. Susundin daw kami ni Gavi. Gagala. Ha? Gagala kayo? May sakit pang Daddy. Ang sabi niya magaling na siya. Nakausap ko siya eh. Pinagkibit yun ng balikat ni Nati. Hindi niya pinakita sa anak na may pagdududa. Okay, ano pang ginagawa mo? Mag-ready ka na. Hindi gumalaw sa kinatatayuan niya si Brixton. Tila merong hinihintay na sasabihin niya. Hindi ka sasama, Mommy? Napakurap ng kanyang mga mata si Nati. Hindi, ibibigay kong araw na ito sa inyong mag-aama. Kung sasama ako, mahahating atensyon ng daddy mo kaya kayo na lang ni Gavi ang sasama sa kanya. Basta mag-enjoy kayo ha. Gustong umangal ni Brixton. Nais niyang kasama nilang ina ngunit ayaw naman niyang magalit to. Naisip niya na sa susunod na lang nilang gala niya ito pipilitin. Baka hindi rin sila payagan nito. Alright, Mommy. Yaya! Sigaw na nito upang magpatulong na gumayak sila ng kapatid na si Gavi. Nang maglaho sa paningin ng anak ay tinawagan ni Nati si Gaston. Nais niyang makasigurado. Baka mamaya ay pinipilit niya lang ang katawan niya upang bumawi sa mga bata. Tapos nang magbihis si Gaston ng mga sandaling ito at naghahanda na sa pag-alis nila ni Conrad. Sure ka ba na magaling ka na? Oo, Natalia, kung nag-aalala ka, pasamahan mo na lang ng isa sa yaya nila. Yun ngang plano ni Nati kahit hindi ito mungkahi ng dating asawa. Pasasamahin niya si Maria Gina dahil ayaw na niyang maulit pang nangyari noon na sandaling pagkawala ni Brixton sa kapabayaan nito. Nasa may pintuan ng mansyon si Nati, nakatayo nang dumating si Gaston at hinihintay ang pagdating ng dati niyang asawa. Nagkakarerang tumakbo si Nix at Sky nang makitang mga bulto ng kung sinong dumating. Dumaan saglit doon ng mag-anak ni Nick at Kriza. Inaya sila nitong mamasyal, ngunit dahil may usapan si Brixton at ang kanyang ama, mariing tinanggihan iyon ni Nati. Ayaw na sirain ang unang plano ng mag-aama niya. Lolo Gov! Matinis ang boses na sigaw ni Nick sana. Lumilingon pa sa loob ng mansyon ng mga benta court. Brixton, nandito ng daddy niyo ni Gabi. Bilisan niyo na lumbas dyan. Dali! Sandali lang, nagsusuot pa ako ng shoes. Sagot ni Brixton na halata sa tinig ang excitement. Lolo Gob, wala ka man lang pasalubong? Si Sky na kumakademand sa wakas kay Gaston. Natawa na lang tuloy doon ng dating governor. Hindi niya alam na nandun sila. Sorry apo, hindi ko naman alam na nandito kayo. Hingi ng paumanhin ni Gaston. Totoo yun, wala siyang malay na nandun pala ang mag-anak ni Chris at Nick. Sa susunod na lang, babawi ako sa inyong magkakapatid. Asan si Brexa? Mukhang hindi nakikigulo sa inyo. Karga ni Mami, nag-iinarte. Paikot ng mga mata ni Nick na animoy na lugi sa pagsagot ng kanyang ginawa. Ano pang aasahan natin sa maarting kapatid namin yan, Lolo Gov? Ginulo ni Gaston ang buhok ng mga apo niya sa pamangkin. Hindi ka na ba favorite ng mommy? Low-key na pang-asar niya sa bata. Gumuso si Nick na umirap pang mga mata sa kawalan. Kitang-kita niyang ugali ni Nati dito. Manang-mana, kuhang-kuha niyang pagiging maldita ng tiyahin ng kapatid ng ama. Lolo Gov, gusto mo makarinig ng secret ni Tita Nati? Nakangisi na itong tanong sa kanya na siyang nagpawala ng matingkad na mga ngiti ni Gaston. Hininaan pa ni Nick ang tinig niya nang sa ganun ay huwag umanong marinig ni Nati na nasa malapit lang sa kanila. Secret ni Nati, anong ibig mo sabihin, Nixa? Kinabahan na siya sa padaling yon ng kanyang apo. Ayaw na sana niyang patulan pero alam niya sa kanyang sarili na hindi siya mapapalagay kung hindi niya ito papansinin at aalamin. Naniniwala pa naman siya na hindi nagsisinungaling ang mga bata kaya malamang ay totoo. Lingid sa kanyang kaalaman na palihim na pala siyang ginagantihan ng kanyang apo doon. I'll tell you pero huwag kang magre-react ng violent ha? Pagagalitan ako ni Daddy noon. Sumenya si Nixa na lumapit si Gaston sa kanya at ibubulong niya. Napakunot ang noon ni Nati na sa mga sandaling yon ay nakatanaw pa rin sa kanilang banda. Hinihintay na pumasok si Gaston ng pintuan para maibili niya rin ng maayos ang rules niya sa pagpapasyal ng mga anak nila. Kailangan niyang kausapin ito ng masinsinan bago pa sila makaalis dito. Nung wala ka, ang daming dinidate ni tita nating mga lalaki. Mga gwapo sa kakasing edad niya lang. Maligaya pang tono ni Nixa habang sinasabi yon. Utos yun ng kanyang amang sinikat dahil masunurin ng anak. Maayos niyang nasabi ang mga yon. Natatawang ginulo ni Gaston ng buhok ni Nixa na pilit na iwinaglit ang nalaman niya mula sa apo sa pamangkin. Hindi niya papatulan ang sinabi ng apo. Manang-mana talaga to sa kanyang amang sinik na halatang bully. Marahil ay sinusubukan lang nito na sirain ang kanyang araw. Hindi niya na lang yun papansinin. Masasaktan lang siya at saka maiirita din. Minsan pa nga silang tatlong lumalabas kasama nila yung mga lalaki.
Tuloy pa ni Nixa dito na animoy siguradong sigurado sa kanyang mga sinasabi. Si Tita, si Brixton at si Gabby. Hindi na napigilan ni Gaston na baliwalain pa yon. Bigla siyang naging curious na dito. Kilala mo ba kung sino-sinong maraming mga lalaki yon na sinasabi mo, Nixa? Bago pa makasagot si Nixa ay sumigaw na si Brixton na nakatayo na sa tabi ng kanyang ina. Dahilan upang makahulugan siyang hinisihan ni Nixa na tsak na nagwaging mang-asar. Daddy, ready na kami ni Gavi. Nakuha na nito ang atensyon ng dating governor at nilagpasan ng apong nakangisi na. Pinaglolo ko ba siya ni Nixa? Paano nga kung totoong mga yon? Kids, don't lie pa naman. Hindi ko sasabihin sa'yo kung sino, Lolo Gov. Sigaw niya na sinundan niyo ng malakas na tawa. At hinarap ng kapatid na si Sky na seryosong mga matang nakatitig sa ate niya. Diretso pa rin na lumapit na si Gaston sa kanyang naghihintay na mag-iina. Sa may pintuan, kahit na bawat hakbang ay palalim ng palalim ang pagiging curious niya sa sinabi ni Nixa na dinidate ni Nati habang wala siya. Gusto niya itong sitahin. Gusto niya magtanong kung sinong sinasabing lalaki ni Nixa na dinidate niya. Mabuti na lang at napigilan niyang kanyang sarili dahil kung hindi nagawa niya ng litanya yun ang harapan. Gaya ng inaasahan, napakaraming bili ni Nati kahit na may kasama pang yayang mga anak. Tumango lang naman ang tumango si Gaston bilang pagsang-ayon niya sa sinasabi nito. Hindi pwedeng maulit ang nangyari noon, Gaston. Dalawa na sila ngayon na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Naintindihan mo ba? Kailangan na maging mapagmatsyag ka rin. Oo na, hindi mo na kailangang ulit-ulitin. Kung masyado kang nag-aalala, bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Kapag kasama ka, mapapanatag ka dahil mababantayan mo sila ng maayos. Alam ko naman ang ginagawa ko pero kung wala kang tiwala, come with us now. Hamon ni Gaston na ginamit ang sitwasyong iyon bilang advantage niyang mapalapit dito. Sinasabi ko lang, kung sakaling may mga emergency o kung ano pa mang tawag mo mula sa kung kanino, pauwiin mo na lang sila kaysa kung kanino mo ibilin. Ipahatid mo sa driver o kung hindi tawagan mo ko, ako mismong susundo sa kanila kung kinakailangan. Patuloy ni natin na hindi pinansin ang ginawang hamong pagsama niya sa magiging lakad. Salit-salita na silang tinignan ni Brixton at Gavi na kapwa na noon nakatingala sa kanila. Hinintay na sabihin ng ina nang mabibihis lang ito upang samahan sila ng kanilang ama. Ngunit hindi yun nangyari. Hindi pa rin pinansin ni Nati ang tungkol sa paksang iyon at tinaboy na sila nang umalis na matapos ng mahaba pa nitong litanya na puro mga bilin pa rin. Maria Gina, one call away lang ako just in case na may problema. Lingon ni Nati sa yaya na kasama. Kailangan din na maging alerto ng kasama nilang yaya para just in case pa rin noon. Pinaupo ni Gaston ang yaya sa passenger seat habang siyang kasama ng mga anak sa likod ng sasakyan upang yun ang maging simula ng kanilang bonding. Ang unang destinasyon nila ay sa mall kung saan naglilibot at bibili ng magustuhan nilang mga gamit. Brixton, pwede ba magtanong ang daddy? Mula sa labas sa sasakyan, lumingon na si Brixton sa ama na may nagtatanong na mga mata. Nung wala ba ang daddy, lumalabas pang mommy na may kasamang ibang lalaki? Hindi matahimik si Gaston sa palaisipang sinabi ng kanyang apo sa pamangking si Nixa. Wala naman siyang ibang gustong gawin kundi ang alamin lang kung totoo nga ba ito. Napakunot ng noon ni Brixton na nilingon ng kapatid na si Gavi na nakahiga sa isang hita ng ama ang ulo. Nasa gitna nilang amang si Gaston. Muli niyang ibinalik ang mata sa ama nang makitang mukha namang abalang isipan na kababatang kapatid at hindi maririnig. Ano ang ibig mo sabihin, Daddy? Masuyong hinaplos niyang buhok ni Brixton. Kasalukuyan nilang binabagtas ang kahabaan ng kalsada patungo sa mall na usapan nilang pupuntahan at bibisitahin sa araw na yon. May isip ng kanyang anak ngunit hindi niya alintana. Baka maging lutang siya buong gala nila kung wala siyang makukuhang malinaw na sagot sa kanyang katanungan. I mean, may pinakilala bang ibang lalaki sa inyo ni Gavi ang mommy? Otomatikong naging pag-iling ni Brixton. Hindi pa rin maalis ang kunot ng noo. Bahagya siyang naguguluhan. Anong lalaking pinagsasabi ng ama nila? Bakit gagawin to ng ina? Busy si mami sa trabaho niya at sa amin ni Gabi. Wala siyang panahong lumabas. Kung lalabas man siya, kasama namin sina Tito Nick at saka si Lolo at Lola, pati ang friend niya. Akala ni Gaston ay makakahinga na siya ng matiwasay, ngunit muli niyang nahigit yun ang sabihin nitong tungkol sa friend. Maaari kasing ipakilala ni Nati na friend ang lalaki sa mga anak nila, lalo na kung ayaw pa nitong ipakilala naturang lalaki sa mga anak nila. Friend niya? Sinong friend niya? Nahigit pa ni Gaston ng hininga habang naghihintay ng sagot ng anak. Parang hindi niya kakayanin kung pangalan ng lalaking babanggitin niya. Si Tita Farah po, Daddy. Hindi niyo po ba siya kilala? Matagal na siyang friend ni Mommy.
Napahinga ng malalim si Gaston na parang nabunutan ng tinik. Ibig sabihin ginugood time lang siya ni Nixa para magselos? Hindi naman magsisinungaling si Brixton eh. Walang dahilan upang gawin niya ng anak sa kanya. Mahal siya ng anak at kakampi niya ito. Alright, Natalio. Salamat sa sagot mo. Huwag mo na lang sanang sabihin sa mommy mong naging tanong ko sa'yo, alright? Baka ibang isipin niya kapag nalaman niya pa yon. Pinagkibit lang ng balikat ni Brixton ang sinabing yun ng kanyang ama. Okay, Daddy, pero wala naman siyang pinapakilalang lalaki sa amin ni Gavi. I swear! Lumapad ng ngiti ni Gaston nang magtaas pa ng isang palad ang panganay nila. Palagi siyang busy sa amin ni Gavi. Sabi niya kami raw ni Gavi sapat na sa kanya. Pagdating nila sa mall ay maraming mga taong namamasyal doon, ngunit hindi yun naging hadlang sa kanila. Hindi rin ignorante ang magkapatid sa lugar na kanilang pinuntahan. Karga ni Gaston si Gavi na hindi pwedeng lumakad at minabuting magpakarga sa kanyang ama. Si Brixton naman ay nakahawak sa kanyang isang kamay habang naglalakad. Sa likod ay naroon si Maria Gina at nakabuntot ang driver nila. Sa malayang likod nila ay nandun din ang invisible na mga bodyguard niya just in case na kailangan nila ng magiging proteksyon. Dahil hindi naman gaanong kilala si Gaston sa lugar, naging malayang bawat galaw niya sa mall. Siyempre hindi maalis ang panakanakang tingin ng mga babaeng nakakasalubong. Ang una nilang pinuntahan ay ang fast food chain na pangarap ng mga batang laging kainan kahit pa ang nais ng kainan ni Gaston ay isang fine dining restaurant. Kids meal ang in-order niya. Nakangiti niyang pinanood ang dalawang anak na kumain ng sarili nila. Binanatan nilang french fries at ang spaghetti ngunit naging mahina naman sa chicken. Dito bang madalas na bonding yun ng Mommy Brixton? Mabilis na tumango ang bata na makalat ng spaghetti sa palibot ng bibig niya. Todo sa klolo naman si Maria Gina na kaagad sinaway ni Gaston at kinuwang wipes sa kamay nito. Ako na, kumain ka na lang. Nakangiting sambit ni Gaston sa kasama nilang yaya. Opo, Daddy, madalas kasama namin si Nixa. Tumangulang si Gaston na inabot ang gatas na hinihingi ni Gabi. Ayaw niyang uminom ng soft drinks na magaling sa training ni Nati sa bata dahil masama yun sa kalusugan. Ganon din si Brixton na mas gustong uminom ng tubig. Wala tuloy siyang masabi sa pagpapalaki nito. Kumusta naman ang school, anak? Okay naman, Daddy. Matapos nilang kumain, nagdiretso na sila sa palaruan kung saan talon ng talon si Gabi na tuwang-tuwa na sumakay sa mini carousel. Pumasok din sila sa kitsuna na dapat na si Maria Jean ang kasama. Pinilit ni Gaston na siya na lang. Gusto niyang makabanding ang mga anak na sa ganung paraan niya lang magagawa. Namili sila ng mga damit, toys at syempre hindi niya nakalimutan na bilhan si Nati kahit na hindi nila kasamang dating asawa. Akmang kakain na rin sila sa fine dining ngunit kailangan na niyang ihatid ang mga bata dahil sa kinakailangan niyang magtungo sa branch ng company nasa Tarlac lang naman. Dad, masyado pang maaga. Pwede mo naman kaming isaban ni Gabi kung saan ka pupunta. Napaawang ng bibig ni Gaston na hindi makapag-decide sa suggestion ng anak. Pwede ba, Daddy? I'll behave. Ako na rin ang bahala kay Gavi. Hindi magawang tanggihan ng anak ay nag-decide si Gaston na isama nga ang dalawa. Ngunit bago sila tumulak ay tinawagan niya si Nati upang ipaalam ang magiging lakad nila. Saan? Aakyat kayo ng Baguio? Nagtasa kaagad ng boss ni Nati na itinigil ang kanyang ginagawa nang marinig ang sinabi ni Gaston. Wala yun sa naging usapan nila ng lalaki. Hindi, Nati. Sa Tarlac lang naman. Hindi na umimik si Nati na kahit natutol sa nais na mangyari ni Gaston. Sigurado rin siya na si Brixton ang nagpumilit na sumama sa kanya. Ganun kasabik ang mga anak niya sa ama nila. Nati, huwag kang mag-alala, aalagaan ko silang mabuti. Sa bandang huli pumayag na lang si Nati, ngunit katakot-takot na naman na sermon nito. Siguraduhin mo lang na hindi mo sila mapapabayaan. Malilintikan ka talaga sa akin. Sa halip na sumama ang loob ni Gaston ay umarko pa sa masayang ngiti ang labi. I promise, Nati, aalagaan ko mga anak natin. Ihahatid ko rin sila mamaya. Sa bandang huli hinayaan lang sila ni Nati, ngunit hindi siya mapakali. Paano kung iakyat ni Gaston ang mga anak sa Baguio? Masyadong malayo yon. Nang mamatay ang tawag nito ay nagbihis na siya ng damit. Hindi siya mapipirmi lang sa loob ng mansyon nila habang naghihintay sa pag-uwi ng mag-aama. Bahala na kung anong sasabihin niya sa action ko. Mabuti pang sundan ko na lang sila sa Tarlac.